Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Let's go back to my hanging question. Kung talagang worst comes to worst na sinasabi ko, ano ang kahinatnan natin? Ganito naman, Ann, no? Hindi naman sinasabi nila na ang mga marinong Pilipino ay walang kwenta. Magaling, sabi nila eh. Ang kaso lang, ang problema dito sa sistema, ang quality system ng inyong gobyerno, ng inyong pamahalaan. Kaya, ang mangyayari dito, kami ang magbibigay ng assessment sa mga marinong Pilipino. Say for example, ang Germany. Well, gagawa sila dito ng isang assessment center nila. Gagawa din ng assessment center ang Netherlands, ang mga Dutch, ganoon din ng Italian. So, lahat ng Pilipino na seaman na gusto sumakay, say for example, sa barko na ang flag ay German o may-ari German, dadaan sa German Assessment Center. Ako, Hindi ba ganyan? that is additional expense on the Maring part ganun. of the seafarer. I don't know. Let's ask Captain Sabay, please. Yeah, ang nakikita natin ito, fearless forecast in the event na Just in case, worst yeah. scenario tayo. Hindi naman tayo sa gusto mag-cause ng alarm, doon sa mga asawa ng mga marino na, Preparedness ito. Yes. Preparedness and awareness. Okay. In the event lang na worst scenario, no, na i-withdraw na ng EU ang recognition ng Philippine certificates, ang employment ng ating 80,000 seafarers ang at stake dito. Pero hindi sila ang binaban. Hindi yung Filipino seafarers ang bina-blacklist o inaayawan ng EU, kundi yung certificates. Kasi produkto ito ng sistema na hindi align sa quality standards ng STCW. Okay. So they will impose their own system or quality standard system na magkaroon sila ng confidence na yung certification process ng ating mga marino ay nasa tamang proseso. Pero masingit ako, Captain Bert. Ganun pa rin ang labas nun. Ha? Ganun pa rin ang labas nun. O, ito nga, hindi nga namin kayo inaayawan, pero hindi naman kayo nagpa-follow doon sa aming gustong mangyari. Teka muna, mayroon kaming siniset na standard. Hindi naman kayo nagko-comply. So, tantamount yan of saying na you will be displaced. Mawawala kayo. Hindi naman... Liwanagin natin, no? Kaya nga, sila na mismo ang gagawa ng assessment. Okay, sige po. Ituloy nyo yan. So, yung ating mga practitioners, ating mga seafarers, actually, walang kinalaman sa mga usaping ito eh. Ulitin nyo po yun. Ang ating mga seafarers ay... Walang kinalaman sa usaping ito. Ibig sabihin, wala sa kanila ang solusyon, wala sa kanila ang control, wala sa kanila ang responsibilidad. Sila ang mga taong makikinabang o magiging biktima ng sistema. Okay. So, yung sistema, ang ating pamahalaan ang responsable dyan. Yun ang tinitingnan ng EU. Hindi yung ating mga marino kasi sila proven. Okay. Now, another Proven question. na yung industry. Para baka makalimutan ko ito. Pwede niyo po itong sagutin. If you are referring to the government, ano yung gusto mong sabihin sa gobyerno na immediately do something about this para at least ma-resolve ito? Number one, let us bark at the correct tree. Okay. Ang issue dito is the quality standard system. It's not even, for me, it's not even EMSA. So, itama natin yung ating quality standards. Nakasulat na lahat ng elements sa STCW, Regulation 18. Gagawin na lang, ipatutupad na lang. As a matter of fact, nagawa na, naisulat na yan, nandyan na yung sistema, ipatutupad na lang. Ipatupad na. Naku, teka muna, engineer. This is for you. Kasi, Sinasabi niya very clear. Wala na tayong problema. Ang gagawin nyo na lang, ha? Simpleng-simple ipatutupad. Anong gagawin doon? Yung mga schools naman ang hindi nagpapatupad. Yun nga, hindi pinapatupad at hindi tinutupad ng ating gobyerno. Kasi maalala ko yung unang salgo talaga na nung nag-rally kami, sa Professional Regulation Commission. Sabi ng PRC, ang talagang may kasalanan nito, ang CHED. At ang dapat gumawa nito ay ang CHED. Pero ang problema, ang CHED, hindi nila kayang gawin ito
Kaya ginawa namin. Kaya sabi ko nandyan na tayo. Biruin nyo, ang sakit ulo. Masakit ang ulo nyo. Pero ang gamot na iniinom mo ay Diatabs. Okay, so Kaya hindi gumagaling yung wrong sakit ng ulo. prescription. Mali yung prescription. Mali yung solusyon. Okay. Oh. Medyo may Ang kahirapan. solusyon, yun lang quality standard system. You strictly follow that. But Susundin lang yun. So ganun nandun lang. tayo sa strict Ganun lang sana implementation. kasimple. The strict implementation, and who will monitor this? Who will implement this para at least... The Single Maritime Agency. oh, so ibig sabihin sila ang may ngipin ito, Captain Bert? Dapat. Okay. Oo. Pero ganito, para ito may patupad. Number one, kailangan ng lahat ng agencies involved ng competency build-up. Kasi isa sa nakita ng EMSA, paano ipapatupad ng CHED ang kanilang mga patakaran? Wala nga silang competent people dito sa technical requirements ng industriya, maritime education. Hindi nila Magagawa yun. kahit anong mag-tumbling sila dyan, kung anong pronouncement meron, hanggat walang mga competent people na actually magmo-monitor, magpapatupad ng sistema, hindi kikilos yan. So, competency build-up. Hindi lang ng CHED, even other agencies involved. At para yan magkatotoo, mangyari, ito naman, ang responsibilidad, ating Pangulo, palagay ko, magbitaw na siya ng kanyang mga itinatagong pondo sa kaliwat ka ng bulsa niya, bigyan na niya ng pondo itong mga agencies na to para masimula ng competency build-up. At dyan makikita kung gaano kaseryoso ang Pilipinas. You cannot work out of nothing. You expect everybody is like Captain Aspiliaga and Captain Quiñones working for a very meager salary for the sake of the country, for the sake of the industry. Sana kung ganun lahat ng tao, di wala tayong problema. Okay. Hindi. Kailangan nating mabuhay, maghanap buhay. Yung budget nila noon, 7 million. Pero nabigay si Pangulong Aquino ng 40 million sa Marina para sa assessment sa mga eskwelahan at another 40 million dahil yun nga nakita ng ng taga-EMSA. For the assessment of the maritime training centers, 93 maritime training centers, ang budget ng Marina ay 40 million. For the assessment of 120 maritime schools, ang budget ay 7 million. Nung makita ng EMSA yun, sabi ng EMSA, this is impossible. How can you do it with only 7 million? I think we have another episode on this. We can invite the CHED, we can invite the TESDA on this, and we can invite again Captain Bert Sabay and somebody from the maritime industry. Once and for all, para ma-clarify itong problemang ito. So, we want to hear your final message. Engineer Nelson, go ahead please. Yeah, ako, ganito naman sasabi ko, no? Sa ngayon, hindi natin masabi na 100% na sigurado tayong papasa talaga sa EMSA evaluation. Iwan ko kung ano pang, kasi there is very little time left. Kailangan talaga full speed na bakbakan ito. Okay. Engineer, thank you so Mangyari much. dito. And the final message from our resource person, our partner, Captain Reynold, Bert Sabay. Para sa akin, ang pinakamabisang paraan ngayon para tayo makapasa at patuloy ang ating industriya, itutok ng gobyerno ang kanyang resources sa TCW compliance. Wag EMSA, wag EU, kundi TCW, and that is global. Kasi itong EMSA, Europe lang yan. We address the world by complying with TCW. Doon tayo tumutok. Regulation 18, Quality Standard System. Thank you, gentlemen. Maraming salamat. Cap, maraming salamat sa iyo. And of course, kay Engineer Nelson. Serbisyo Publiko would like to thank PLDT Siberia Bariyang Negosyo. Sa PLDT Siberia, kompleto package na. Antabayanan po sa ilang saglit sa inyo ang kaligtasan at kalusugan. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa environmental safety. Adikain ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya,
matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Yes, once again, good afternoon sa lahat na ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. Isa po ito sa segment ng Serbisyo Publiko. As usual, kasama natin si Engineer Nelson Ramirez, ang presidente po ng United Filipino Seafarers, upang himayin muli namin ngayong hapon ang mga issue na may kinalaman sa maritime industry. And of course, meron tayong kasama at panauhin na siya magiging resource person natin ngayong hapon. But in the meantime, pababatiin natin according to age. Yes. Engineer, good afternoon. How are you? Nagulat ka. Magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon sa ating guest na palagi namang suki natin dito. Exactly. He's our partner. Ayan, hindi lang suki, partner na natin ito. Anyway, Our partner na ng Yes. ating programa. Correct. At magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers. okay, let's introduce him. Our partner, mga kasambahay, walang iba kundi si Captain Reynold Bert Sabay. Cap, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang hapon, I'm sorry. Magandang hapon na Ani, magandang hapon na Nelson, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Teka muna, tinatawag mo lang siyang Nelson. Tapos ngayon, sino ba talaga ang, sa inyo? Sa inyong dalawa? Siya ang kuya. Okay, no. Yan, puti lang Idol, yung buhok ni Kapitan, di Nagkita ba? kami rin kagabi ni Atty. Soriano eh. Oh, Kaya kami yung Batman and Robin. The- Batman and Robin. yes. Sabi niya, sinong Batman? Ako, mas matanda ako sa kanya. Anyway, Engineer, ngayong hapon, pag-uusapan natin ang tungkol dito sa EMSA. Bakit natin muling pag-uusapan ito samantalang nitong mga nakaraang araw pinag-uusapan na natin ito? Bakit muli nating hihimayin ang isyong ito? First and foremost, I would like to ask Captain Bert Sabay, para sa kabatiran ng ating mga marino na nanonood ngayong hapon, itong paksa na ito ay para sa inyo. What is EMSA, first and foremost? Ang EMSA ay ang tinatawag nilang European Maritime Safety Agency. Mhm. At itong agency na to ay na-commission ng European Union o ng EU na mag-check, mag-audit, mag-verify ng compliance ng Pilipinas sa STCW Convention. So, since 2006, nag-audit sila, pabalik-balik, at chine-check yung ating sistema kung paano natin binibigyan ng full and complete effect yung STCW na Okay. tayo ay signatory. Okay. When you speak of STCW engineer, ang ibig sabihin yan Ay, ay... standards of training, certification, and watchkeeping. Okay. Yeah. Mayroon patakaran na ipinapairal ang European Union, kinomisyon ng EMSA para i-check ang Pilipinas kung ito ay nagko-comply doon sa STCW. Binigyan tayo ng pagkakataon na hanggang October, since 2006, if I'm not mistaken, Yeah. hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Anong mangyayari, engineer? 2006, pagkatapos 2011, no? Nung 2011, Nung bumalik sila dito para tingnan Okay. kung anong pagbabago ang ginawa natin. Okay. Kapag hindi nakapag-comply ang Pilipinas, ano ang mangyayari? Then there is a possibility that Filipino seafarers sailing on board European-owned vessels will be banned. Okay. Napaka-importante itong paksang ito. Dahil kung hindi tayo magiging maagap at aalamin kung ano na ang status nito, teka muna, kapakanan ng ating mga marino ang nakasalalay dito. 80,000 if I'm not mistaken. This is now my first question with Captain Bert Sabay. Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin natin natitiyak kung ano ang magiging kainatnan dito sa final evaluation ng EMSA. Ngayong Oktubre na ito, few days from now, October na po. Ano sa palagay nyo? May pagkakamali ba dito ang ating gobyerno kaya nangyari ang ganitong problema? Captain Sabay, go ahead please. definitely kung sa pagkakamali, meron. Kaya nagkaroon ng mga findings. Dahil may mga sistema silang nakita, mga patakaran at mga procedures na hindi naayon sa STCW. Makikita ito sa mga listahan ng kanilang findings. At yung findings nila, actually sa dami, na summarize into three major
deficiencies. Mm. Ito na yung single administration operating under a national quality standard system. Ito na yung independent assessors and evaluators. At ito na yung monitoring, proper monitoring of maritime education and training institutions. Itong tatlong major findings na to will fall under one regulation under TCW. Regulation 1.8. At ano naman to Regulation 1.8? Yan yung Quality Standard Systems. Na doon nakasaad ang mga sistema, elements, at kung paano mo maipapatupad ang TCW. Okay. Engineer, So would like to- meaning, isa lang dapat sana ang tutukan, no? Yung quality standard system. Pero, bakit nga, Captain Sabay, hindi pinapatupad itong quality standard system na, say for example, kung meron tayong quality standard system, madaling makita ang kung saan tayo nagkamali, di ba? But let me ask this, a follow-up question again. Last time, we had an interview with the present current administrator of Marina. Marina. I asked this question, and then immediately, ang sabi niya, ang tugon niya dito, siya ay nakakatiyak na hindi na tayo magkakaroon ng problemang ito. So, buburahin natin sa isip natin at yung mga marino na nangangamba, definitely, hindi kayo dapat mag-agam-agam dahil makakaasa kayo, naggagawa ng lahat ng paraan ng gobyerno na masolusyonan yan. So, ito, Ako din, Ann. Yun din ang ano ko. Yun din ang pagkakaisip ko. Kaya, nung pumunta ang EMSA dito, tamang-tama, pumunta akong na Mindanao, no? Iniisip ko, no, okay na. Kayang-kaya na natin. Nagampanan na natin to. So, nung dumating ako dito sa Manila, tinawagan ko agad si Attorney Conte. O, kumusta yung EMSA audit? Sabi niya, nandito ako sa ospital. O yan, nagkasakit si Attorney Conte sa sama ng loob na hindi tayo nagkapasa. okay. Kasi, That was 2011. no, you Kailan were lang? said last April. April lang. Last okay. April. So, dito, from the point of view or observation of Captain Bert Saba, yung pinangangambahan ba natin na sinasabi ng Marina, sa inyong palagay, makakalusot tayo doon? May tsansa ngayon. Teka muna, let's clarify this once and for all. May tsansa ngayon. Ano yung tsansa in scale of 1 to 10? Personally, Mhm. nasa 5. Kung ibig Scale sabihin, of, 5%, ano lang? 50%, 50-50 pa tayo. Ang akin kasi ganito halimbawa, no. Sinabi ng Chad, pinagmayabang nila na mahigit 6 na po na eskwelahan, isasara nila. Kung mag-iikot ngayon yung EMSA, at titingnan, at nandyan pa rin yung mga eskwelahan na yan, patuloy pa rin nagbibigay ng maritime courses. Kasi, may eskwelahan dyan na palagi ko nang tinutumbok. Palagi kong sinasabihan ng EMSA dyan. Ang Chad, ngunit wala talaga silang ginawa. Okay, let Wala us silang clarify ginawa. this. Are you saying, and also Captain Bert Sabay, na kahit na mayroon tayong sinasabi sa EMSA na we've closed already the 60 training schools, pero ngayon it's operational dahil yung closure ng CHED na ginawa sa kanila ay hindi pag-comply. Are you saying na ito ay nagpapatuloy? Tuloy! Tuloy ang Ito operasyon. naman ang engineer, Madam Ani. Ang tingin ko rito, pinasasara yung 64. Actually, ang sinasabi nila, 64 maritime programs sa buong Pilipinas pinasasara. May closure order from CHED. Titingnan natin yung history ng audit at saka findings ng EMSA. Walang kinalaman tungkol sa eskwelahan. Ang dapat tutukan natin ay yung quality standard systems na pinaiiral ng Pilipinas at kung sino ang nagpapairal nito at kung sino ang responsable. Kaya dito pumasok yung solution na Executive Order 75. Pero ano yan yan yung present time. Siguro I will share with you my experience. In 1997, I had the privilege to be contracted by Norwegian Maritime Directorate, Norway. Kami ni Chief Engineer Fred Habok. We were contracted by NMD to act as the TCW consultant for Marina. Okay. At that time, ang pananaw namin, paniniwala ko, paniniwala ni Fred, pananaw ng karamihan sa industriya, including Europe,
na magkakaroon na tayo ng single administration. Okay. Which to them, they bet on a horse. At eto na yung Marina. At the time. So we spent almost 2 years as consultant to Marina, writing, developing the quality standard systems. Okay. Na unfortunately, did not make it to implementation. At yun naman, maraming paliwanag dyan because of the different agencies. Meron tayong CHED, may PRC, may TESDA, may Coast Guard, may OWA, may POEA, may DOLE, name it. Marina lang ang nagkakaroon ng quality standard system at the time. At nung finish line, EO 242 ni dating Pangulong Erap, naging compromise yun. Hindi na-assign o na-appoint o na-designate ang Marina as the single administration. Okay. That was during 1998, panahon ni Okay. President Erap. Engineer, would you like to say something in addition to what Captain Sabay had said? Ang problema kasi dito, no, nakikita ko pa rin sa eskwelahan kasi yung kita mo yung PMI. Mhm. Di ba? Tinignan din yun ng EMSA. Yeah. So, hindi- At binalikan nila after 5 years. And then, what happened? Nakita na walang pinagbago. Okay. So Walang that's the pinagbago. problem. Now, Kaya sinabihan ang CHED, di ba, itong eskwelahan na to, sinabi namin itong mga non-conformities sa eskwelahan na to, bakit Okay. hanggang ngayon nag-ooperate pa rin, wala kayong ginawa? so are you saying na kung mayroon tayong dapat na tingnan, i-call yung attention, ay isa na itong CHED? Yun O talaga. that's the primary agency Yeah. na dapat talagang pagtuunan ng pansin. Yes. Okay. When we come back, tatanungin ko po dito sa dalawang eksperto na ito. Since si Captain Bert, sinasabi niya, naging consultant siya dito ng EMSA, ng Marina. ng Marina, and then nagbabalangkas ng mga polisiya. Si Engineer, malawak po ang karanasan niya bilang isang marino. Now, when we come back, aalamin natin sa kanilang dalawa, ano ba ang positibong mga aksyon na dapat gawin, ipatupad, para masolusyonan itong problema ito at hindi manganib ang trabaho ng almost 80,000 nating mga Filipino seafarers. Yan po ang sasagutin sa pagbabalik ng Tinig ng Marino dito sa Serbisyo Publiko. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. O sige, balikan ko ulit yung tanong ko sa inyo. Kayo na mga eksperto, eto, mayroon tayong mabigat na problema. Unahin ko muna si Captain Bert Sabay. 80,000 ang involved dito. Sabi nga natin, billions of pesos ang maaaring mapinsala dito. Sa inyo po, ano ang nakikita niyong solusyon? Ang solusyon na nakikita natin, number one, itong ginawa ng gobyerno na mag-issue ng Executive Order 75. Lately lang yan. Lately. Okay. April 30, 2012. Ibig sabihin, last minute, bumana tayo. At least, for the first time, nagkaroon ng isang tama at positibong aksyon. Nabuksan ngayon ang pintuan. Wait, may binanggit Towards. kayo. This is the first time na nakapag-issue ng at least tama. Okay, bakit niyo Tamang executive order. Tama executive order. Bakit po? Ano ba yung kapaloob dito sa executive order na? Dahil ang direksyon nitong Executive Order number 75, magsisimula na ang pagbuo ng isang single administration na siya ang magkakaroon ng oversight function overall. Siya ang magpapatupad ng quality standard system, siya ang magko-coordinate ng movement ng mga iba-ibang government agencies, at siya rin ang magsisiguro o will ensure na itong mga government agencies ay naka-align ang kanilang mga sistema doon sa National Quality Standard System at iisa ang direksyon, patupad ang STCW. That was the Convention. time of Administrator Conte. Yeah. Yun na. Actually, kaming dalawa ang unang nag-draft Oh. noong Single Maritime Administration. Kita mo naman, Di, ganito yan, Ann. Kasi noong araw,
palagi kong sinasabi na para tayong merong orchestra, Ah. no? Maraming players. Ang kaso lang, marami rin ang conductor. Okay. Merong isa, ang beat niya ay cha-cha, yung isa naman dito Okay. ay boogie. So, nabuo yun, engineer. Ngayon, isa na lang talaga ang conductor Okay. dapat. So, wala na tayong problema doon. There is a single maritime. Ngayon, Now, okay. meron na. Okay. What else? Ang another challenge during the process, no, all these agencies involved, Mhm. nabanggit natin kanina, PRC, TESDA, CHED, Coast Guard, lahat may sa kanya-kanyang batas. Mhm. May kanya-kanyang batas na sinusunod. Kaya, para sa kanila, to change their system into one alignment ng TCW, there must be a change in law, Okay. which will take between now and Forever. forever. Okay. So, yung binuksan ng Executive Order 75, at yun, nasa highest level ng ating leadership sa bansa, nagkaroon ng pagkakataon na simulan na yung pagbabago. Okay. Na eto na ngayon, ginagawa. But of course, not without challenges. Pero, okay. Natutuwa tayo, nababanggit nyo, Captain Sabay, nandoon yung executive order. Pero, dito sa problemang ito, dapat naglalagay tayo ng time frame. Kasi malapit na mag-October. Is the government... Isipin mo, 120 schools ito. Naumpisahan lang daw muna nila sa mga 25 ka-eskwelahan na i-assess nila. At itong mga eskwelahan na to, ito yung mga nasa whitelist ng mga eskwelahan, no? Yung mga pumasa, kunyari sa kanilang assessment. Now, ewan ko kung sapat na ba to kapag nakita ito ng EMSA, ewan ko kung sapat na ba yung ginawa talaga nila na QSS. Kasi, noong dumating sila dito ng April, unang araw, maganda ang nila, no? Findings nila. Ng audit. Noong nagpunta sila sa Marina. And then, Pangalawang araw, nang pumunta sila sa PRC, nag-agad sila ng pagkamali. ano po yun? Ang unang nakita nila ay yung NQSS ng PRC What is that? ay bago lang ginawa. Ano, Ngunit, National Quality Standard Okay, System. yes. Yeah. Dapat aligned. Tinanong ang PRC, naka-align na ba kayo? Naka-align na. Kailan? Matagal na, noong Pebrero So, pa. yun ang mga findings pa. Yun ang sabi ng PRC, noong Pebrero pa. Nung tiningnan, bago lang kayo napirmahan ng MOA. Paano naman kayo nagka-align noong Pebrero pa? Doon pumalpak na agad. Tapos nakita nila na yung independence ng assessor, yung kukuha ng examination, siya ang dapat mag-inhibit kung halimbawa kilala niya yung assessor. Ako ang mag-i-examine, kung kilala ko to, hindi ako mag-i-inhibit. Dapat ang unang mag-inhibit doon ay yung assessor Okay. mismo. What is the o problem? examiner. Bakit hindi tayo makasunod doon? Siguro, liwanagin natin yung sitwasyon para maintindihan ng ating mga Marino. mga manlalayag. Nung binanggit yung independent assessor, ang interpretation ng EMSA is that na yung mga assessors natin, examiners, should be organic personnel of PRC. Organic. When you talk of organic, yes, ito yung mga Empleyado empleyado. sila Okay. ng PRC. Oo, or ng government, employees or Okay. bureaucrats or SESO or whatever the government call them. Mm. Hindi yung mga practitioner sa industry. Okay. Kasi ang kanilang ini-evaluate, minomonitor, ini-examine, at isi-certify, mga tao na kung saan sila Ay, nandun. employed. Involved. Okay. Involved. Parang, So nawala yung delikadesa, yung diba? independence. Doon ang nakita ng EMSA na mayroon tayong deficiency. Okay. May nakita akong ganyan, Bert, no? Sabagay, individual ito. Isang kapitan. Ang course ay something like MEPA, medical, no? Yung mga doktor, ang average ng doktor, 80, 85, 83 yung binibigay niya. Tapos, mayroong isa doon. 100, 100, 100. Nagulat ako pa galing. Siya yung in-assess, siya yung assessor. Okay. In-assess niya yung sarili niya, kaya binigyan niya ng 100 sarili niya. Pero, Biruin mo yan. if you are serious, you can easily correct this. Kung seryoso. Kung seryoso nga, Oh. talaga.
Pero sa tingin niyo po, sino ang dapat magpulis at mag-monitor para seriously ma-implement ito so that bago dumating ang month ng October, talagang iisipin na natin na wala tayong dapat na alalahanin. Tuloy pa rin ang trabaho ng ating 80,000 na mga marino at kung when worst comes to worst, kung matatanggal sila, eh wag na nilang isipin yan because ngayon magagawa ng paraan. Kap, Marina. Yes, the solutions are already available. In the bag. Oo, available. The challenge is, merong mga agencies na nag-i-invoke ng kanilang batas. Mm. O dahil sa batas namin, sa aming charter, hindi nyo kami pwedeng pakialaman o manduhan o i-supervise. Mga ganong arguments. So, officially, legally, technically, they are correct. And that is accurate. Kasi nga naman nakasulat sa batas eh. Oo. Pero, ang effect nung assertion na gagamitin mo yung batas para sa iyong sariling turf o area at ang magdudusa naman eh yung ating mga marino na nagpa-practice sa dagat, palagay ko this will call for second thinking. Nako, may hirap pala ito Kasi kung mayroon akong pananaw tungkol dito, o batay doon sa naunawaan ko, tingnan mo na, talagang magkakaroon ng, magka-clash yung mga ideas, di ba? Yeah, so dito papasok Different ang... interpretation kasi ang mangyayari dyan, Kap. Yes. Pero, oo. Kap, meron akong sa nalalaman ko, si Captain Quiñones ngayon, ang palaging nakalayas doon sa chat. Tinitingnan niya. Sabi niya, on top of the situation na siya. Tinitingnan niya ang chat ngayon. Now, at saka, si Captain Aspillaga. Si Captain Quiñones naman ay sa PRC doon natuto. Yun ang isa sa mga consultant ni... ng Marina. Ng Marina. Ayan. So, active ulit sila. Okay. Now, Pero ang gusto natin sana, itong dalawa, maging organic talaga ng Marina. Kasi yan ang gusto talaga ng EMSA. Pero alam mo, 'di ba, itong binabanggit mong mga tao, I think yung kanilang sahod sa barko na napakalaki ipinagpapalit nila sa halagang, I don't know, magkano ba yung sahod sa gobyerno? Alam mo, naging empleyado rin tayo sa gobyerno, 'di ba? Pero 37,000 siguro, pinaka-maximum na yun. Kikitain nila. yung mga managerial position ay talagang hindi naman ganun kalakihan. Kaya sinasacrifice nila earning half million. Yeah. Versus 37,000. Yes. Kaya siguro dapat itong mapansin. Ang hanging question namin sa inyo, Kap, when worst comes to worst, ano yung nakikita nyo talagang kahihinat na ng problemang ito? And of course, Engineer Nelson can answer that when we come back.